Si Frankie naman ay hinaharap pa rin si Fokuro, tapos binato siya nito ng apple kaya binato niya ito ng patilya pero hindi tumama. Pumunta ang kalaban sa kanyang likod at saka siya sinuntok pero nasalag ito ng cyborg at hinawakan sa pisngi si Chapapa at hinampas sa pader. Tapos kanya itong pinaulanan ng bala at naisip na pumunta na sa kusina pero hinarangan siya ni Fokuro at tinawag na itong coward dahil umilag raw ito sa kanyang bala. Nainis si Chapapa at pinatikim si Frankie ng kanyang killer punch na kinangiwi ni Bikini Boy pero sabi ng cyborg na wala raw dating ang suntok. Gumante ng suntok si Frankie pero sabi ni Fokuro ay mahina raw ito at sa kanya muling sinuntok si Frankie. Nagpapanggap ang dalawa na hindi umiepekto ang mga suntok sa kanila at sinabing suntok raw ito ng baby. Kaya muling nagpalitan ng mga suntok ang dalawa habang nagtatrash talk ang isa't isa. Tapos nawasak nila ang pader at nakita ni Bikini Boy ang fridge nang biglang nawasak ang pader dahil sinipa ni Kumadori si Choppy. Nang muling atake ang werdong long hair ay kinulong ng Rinder ito sa loob ng fridge pero nagreklamo si Frankie at sinabi kay Chopper na kumuha ng 3 bote ng cola sa fridge para makapag-recharge siya. Nagalit naman si Chapapa dahil kabastusan raw ang pagmemeryenda sa gitna ng laban kaya ginamit niya ang multiple shadow clone jutsu at saka pinagsusuntok ang cyborg. Sinubukan itong paputukan ni Bikini Boy pero wala na siyang energy kaya muli siyang binira ni Fokuro. Binuksan ni Choppy ang fridge at kumuha ng cola tapos hinagis kay Frankie at pagsalo ni Bikini Boy rito ay ginamitan siya ng Tempest Kick ng kalaban pero huli na at nagamit ni Bikini Boy ang cola at nakapag-recharge. Muling nagka-energy ang cyborg at nilapitan ang agent tapos pinatikim ng kanyang strong hammer kaya napaluwa ang mata ni Chapapa at pumarit ito at binutas ang mga pader at saka ito na knockout. Tapos sinabi ni Chopper kay Frankie na kailangan nila Zoro at usop ang number 2K kaya na-upset ang cyborg sa kaidyota ng dalawang Straw Hat. Nang magkamalay si Fokuro ay sinabing galit na raw siya kaya nilabas ni Bikini Boy ang kanyang kanon at sinabing hahabulin siya ng bala kahit saan ito tumakbo. Kaya naisip ni Choppy na may tracking device ito tapos pinaputukan ng cyborg ang kalaban pero hindi tumama dahil tumakbo. Hinabol ito ni Frankie kaya na-realize ni Chopper na nagoyo siya dahil ang hahabol pala ay ang cyborg at hindi ang bala. Naghabulan ang dalawa at ginamit ni Chapapa ang kanyang teleportation jutsu at nagtago habang si Frankie ay pinakikiramdaman ang paligid. Nang sinuntok ng Rinder ang agent dahil nakita niyang nagtatago ito kaya naparollback ang kalaban. Tapos ginamit niya ang kanyang iron ball technique na sinapon naman ni Frankie at kasama itong tumalsik. Pero kumapit ang cyborg kay Fokuro kahit na sumisid ang kalaban sa dagat kaya tinatangay na sila ng malakas na alon. Samantala lumabas na si Kumadori sa fridge kaya serious mode na si Chopper tapos nakita niya ang kalaban na naging baboy dahil kinain nito ang lahat ng pagkain sa fridge. Pinipilit ni Frankie na hindi mahulog sa falls habang si Chapapa ay lumilipad tapos sinuntok nito ang cyborg para bumalik sa ilalim ng dagat. Subalit lumangway pabalik si Bikini Boy at binaril ang kalaban ng ilang beses pero nailagan ito ni Fokuro gamit ang kanyang werdong teknik. Tapos muling inanod si Frankie ng dagat kaya mula sa ilalim ng dagat ay umutot ito at tumalsik pataas. Pero pinigilan siya ni Chapapa at sinipa kaya tumalsik siya pabalik sa dagat pero ginamit niya ang kanyang strong right tapos kumapit sa paa ng agent. Kaya tuwang-tuwa itong hinila ang kalaban para masamang mahulog sa dagat. Ginamit naman ni Fokuro ang kanyang moonwalk habang nakakapit sa kanya ang ating bida dahil wala na siyang no choice kundi isama ito. Samantala nainis na si Fokuro dahil nakakapit pa rin si Frankie kaya nagpaikot-ikot ito dahil pipitpitin daw niya ang cyborg sa tower. Pero ginamit ni Frankie ang kanyang center para kumapit at ginamit ang kanyang pangmalakasang kanon sa right side. Kaya huminto sa pag-ikot si Chapapa at napunta sila sa tapat ng shore. Tapos ginamit niya muli ang kanon sa kalaban pero pinipigilan siya nito. Subalit hindi nagpapigil si Bikini Boy kaya bumulusok pa pababa si Fokuro na kinanakaut muli nito. Samantala pinuna ni Choppy ang mabilis na pagtaba ni Kumadori kaya nagpasikat ang agent at pinabalik ang katawan sa normal. Napahanga ang Rinder sa kanyang nakita, kaya pinaliwanag ng weirdong long hair na may abilidad siyang kontrolin ang buong bahagi ng kanyang katawan. Natanong ni Chopper na yun ba ang dahilan kaya nakokontrol ng kalaban ang buhok nito na parang octopus. Pero nainsulto si Kumadori kaya inatake niya ang Rinder ng kanyang buhok. Kaya tumakbo si Choppy habang pinipilit ng buhok na hulihin siya. Tapos ginamit ng kalaban ang teleportation jutsu at pumunta sa likod ni Chopper para tuhugin. Pero nakatakbo ang Rinder at kanya itong nilapitan at nagpaulan ng pagtuhog. Kaya nag-counter-attack si Choppy pero walang epekto ito sa iron body ng kalaban. Na-realize ni Chopper na hindi niya kakayanin ang kalaban. Pero pag kumain pa ulit ito ng rumble pills ay baka hindi na niya makontrol ang sarili. Nagpalabas ng apoy si Kumadori at pinaulanan ng pag-atake ang Rinder na naiiwasan naman. Pero hindi talaga kakayanin ni Chopper na talunin ito kaya kinain niya ang rumble pills. Tapos ginamit niya ang arm point pero nasalubong niya ang umaapoy na baston at napaso ito. Sinubukang mag-transform ng Rinder sa jump point pero maling transformation ang nangyari kaya muli siyang tinamaan ng baston.
Hindi makontrol ni Chopper ang kanyang transformation tapos nabalot na ang paligid ng apoy. Muli siyang bumangon at sinabing hindi siya susuko. Kaya tinransform ni Kumadori ang kanyang buhok sa mga finger pistol. Nababahala man si Choppy ay sumugod pa rin ito at sinalubong ang mga atake ng kalaban. Kaya napuruhan ang reindeer at bumagsak na gulpi sarado. Sabi ni Kumadori na hindi raw siya octopus kung hindi isa yon. Bumangon si Chopper at sinubukan na mag-transform sa arm point. Pero ibang reindeer ang lumabas kaya muling tinamaan ng baston. Paulit-ulit siyang nagpalit sa arm point pero ibang transformation ang nangyayari. Hanggang sa nakapagpalit na ito sa arm point at atake na ng kanyang final attack. Pero hinarap ito ng finger pistol ng agent, kaya nagulpi na naman ito. Subalit nagpakatatag si Chopper at nagpatuloy na sumugod tapos nag-iron body ang weirdong long hair. Pinatikim ni Choppy ang kanyang pinakamalakas na atake kaya napaluhod ang kalaban. Subalit hindi sumapat ang atake para talunin ang agent. Kaya nakabangon ito at tinapakan pa ang reindeer sa face. Tapos sa galit ng kalaban ay pinaggugulpi, lalo ang lupaypay na si Chopper saka pinaulanan ng Tempest Kick. Hinawakan si Choppy ng mga buhok at balak ng tapusin ang ating bida. Pero pinilit niyang makawala at nag-transform sa maliit na reindeer kaya hindi tinamaan ng tuhog. Tapos kumain siya ulit ng Rumble Pills na sobra na sa kanyang limitasyon. Kaya nag-transform si Choppy sa kanyang forbidden form na isang halimaw sa katuluyang nawala sa sarili ang reindeer. Pero hindi naman natakot ang agent at inatake ng baston ang halimaw. Subalit daig pa nito ang naka-iron body at hindi tinablan sa atake. Kaya ginamit ng kalaban ang moonwalk at inatake ng apoy si Chopper. Pero walang talab ito at nag-roll ang halimaw tapos nakaramdam na ng takot si Kumadori. Tapos pinalakas niya ang kanyang loob at muling umatake ng Tempest Kicks. Pero walang nangyari tapos inatake na ng halimaw si Kumadori. Samantala walang laban si Kumadori kay Chopper kahit anong gawin nito. Tapos nang maamoy siya ng halimaw ay nilapitan ito. Hahampasin siya nito kaya ginamit niya ang iron body. Pero hindi kinaya ng kanyang depensa ang lakas ng monster. Tapos inulit-ulit pa ito nang wala sa sariling si Chopper. Habang si Frankie ay inaakyat ang pader para bumalik sa taas ng gusali. Tapos nang makarating siya sa taas ay nakita niya ang monster form ng reindeer. Dala-dala nito ang CP9 agent na tinapon nito sa malayo. Samantala hindi makapaniwala ang mga marines nang makita ang katawan ni Kumadori na nakahandusay. Samantala naliligo si Khalifa habang si Nami ay nakahandusay sa sahig dahil lang hihina ang mga paa nito. Nagtataka si Nami kung ano ang ginawa ng hatchik sa kanya. Tapos minaliit pa siya ng kalaban dahil mahina raw ang navigator. Nang maramdaman ni Nami na nagagalaw na niya ang kanyang mga paa, kaya tumayo ito, ginamit ang kanyang thunder charge at sumugod. Pero mabilis itong naiwasan dahil sa teleportation jutsu. Hindi inaasahan ng kalaban ang isang thundercloud na nasa itaas. Tapos sinagisan ito ng thunderball ni Nami at nagbagsak ng isang malakas na bultahe ng kuryente sa agent. Subalit nakagawa ng shield ang kalaban kaya hindi ito naapektuhan ng kuryente. Nagtaka si Nami kung ano ang ability ni Khalifa, kaya pinagyabang ng agent ang kanyang soap ability. Minaliit ni Nami ang kayang gawin ng ability dahil pagpapadulas lang ang kakayahan nito. Pero sabi ng hatchicks na kaya niyang kontrolin lahat ng bula at gumawa ng backball armor. Tapos binato ito sa navigator at sinabing pag tinamaan siya ay manghihina ito. Pero huli na ang lahat at tinamaan na siya, kaya natumba na ito at nanghina. Kaya sinamantala ito ng agent at sinipa si Nami at pinagyabang na isa siyang assassin. Muling nakagalaw ang dalaga nang mawala ang mga bubbles sa balikat nito. Tapos binato niya ng kidlat ang kalaban pero nawala ito at pumunta sa kanyang likuran. Tapos hinimas nito ang hita ni Nami para kuminis. Pero nainis ang dalaga at inatake ang hatchik subalit na out of balance siya dahil naging sabon ang kanyang mga paa. Samantala kailangan na raw magmadali ni Khalifa bago pa mag-umpisa ang Buster Call. Tapos sinugod niya si Nami at sinabon ang buong katawan ng dalaga na kanyang tinawag na Golden Bahballs. Mukhang naging wax figure ang navigator sa kakinisan kaya kahit ang kanyang baston ay dumulas. Saka ito hirap na tumayo at ginamit niya ang kanyang cool charge. Pero pinagtawanan lang ito ng assassin at ginamit ang Tempest Kick na tumama sa Mirage na si Nami. Nagulat si Khalifa tapos lumabas ang dalaga sa kanyang likuran at muling inatake ang mga Mirage. Tapos biglang nag-crack ang pader at nagpakita ang nagwawalang halimaw na si Chopper. Kaya naisip ng agent na si Nami ang halimaw na kinadismaya ng navigator. Samantala patuloy na nagwawala si Chopper at na-realize ni Nami na ito ay ang kanyang tropa. Dahil sa inakala ni Khalifa na si Nami ang halimaw, kaya ginamitan niya ito ng Tempest Kick. Pero sinaway ito ni Nami dahil tropa raw niya yung halimaw at tinangkang kausapin si Chopper. Subalit wala sa sarili ang reindeer at ito pa ay nanakit. Tapos bumaba si Khalifa at sinabing nagpapanggap lang raw siya na inakalang yun si Nami. Habang hinugot ng halimaw ang bathtub at binato ito sa baba, ay muntik ng tamaan si Sanji. Samantala nainis na si Khalifa, kaya gusto nang manakit pero sinugod siya ng nagwawalang halimaw tapos nang hina ito kaya nabahala si Nami. Nainis ang agent dahil hindi raw pinapansin ni Nami kaya binigyan niya ito ng Tempest Kick na naiwasan ng dalaga. Nagtaka si Nami kung paanong nagagalaw na niya ang kanyang paa, kaya na-realize niya na kailangan lang niyang banlawan ng tubig ang sabon. Sinubukang magbanlaw ni Nami pero pinigilan siya ni Khalifa, kaya tumalsik at muling ginamit ng agent ang kanyang galactic bubbles. May strategy na si Nami nang madulas ang kanyang armas, kaya tinamaan siya ng mga bahballs at nang hina. Sinamantala ito ni Khalifa at pinakawalan ang kanyang shuffled finger pistol tapos tumama ito sa balikat ni Nami at muling tumilapon.
Pero muling bumangon si Nami at pinalabas ang kanyang Cloud Tempo, tapos nagpalabas ng Cold Ball. Nabasa ng agent ang plano kaya mabilis niyang sinipa ang Navigator at napigilan ito. Bumagsak ang ulan kaya hindi ito nagustuhan ng assassin dahil bumalik na sa normal ang katawan ni Nami. Sunod ay ginamit ng Navigator ang kanyang Mirage Tempo at muling naglaho tapos lumabas ang 5 klaseng Nami sa harap ng Hatchix. Tapos sinabi ng Navigator na isa lang sa 5 ang totoong siya saka nagpalabas ang ating bida ng mga napakaraming Thunderbolts. Pero 20% lang ng mga bolts ang totoo subalit hindi na nagawang makailag ni Khalifa at siya ay natusta at bumagsak. Sabi ni Nami na mas pinalakas pa ang kanyang armas at ang susunod pa nitong pag-atake ay magiging mas malakas. Pero sabi ng agent na master raw siya ng 6 power tapos mabilis na inatake ang mga Mirage at hinahanap ang totoong Nami. Sabi ni Nami sa kanyang weather forecast na magiging makidlat ang panahon at muling pinalabas ang kanyang Mirage. Kaya naisipan ng agent na gamitin ang kanyang ship form para protektahan ang sarili. At saka nito ginamit ang ship Cloud Tsunami. Pero may strategy si Nami at binato ang kanyang baston at ginamit ang Cyclone Tempo. Kaya nakagawa ito ng butas sa bahballs at dun siya dumaan para makaiwas sa tsunami. Nang biglang lumitaw ang assassin at ginamitan ng finger pistol ang Navigator. At sinabing hindi na siya mahulog sa mga ilusyon ng dalaga. Pero hindi niya alam na nakapaghanda na si Nami ng kanyang Thundercloud. Biglang nagpalabas si Nami ng kanyang Thunderball sa kanyang armas, kaya ang mabilis na kuryente ay tumama kay Khalifa dahil kumonekta ito sa armas ni Nami. Muling natusta ang Hatchix sa pinakawalang atake ng ating bida na nagsabi na siya ang kumokontrol ng weather sa kwarto. Samantala pinagalitan ni Nami ang 2 idiot na nagturuan pa sa kung sino ang may kasalanan. Subalit mainit si Kako at umatake na agad na nasalag ng swordsman tapos mabilis naman na nagtago ang mga duwag. Sumugod si Zoro at puntirya ang liig ng giraffe dahil ito raw ang wake spot ng kalaban. Pero nakontrol ni Kako ang liig at ginamit niya pa itong pang-atake na tinatawag na nose pistol. Dahil sa lakas ng puwersa ay ginamit ng swordsman ang kanyang 3 espada para dumipensa. Tapos nakagawa ng square hole ang giraffe sa bato. Habang si Jabra ay nasa tabi nila Nami kaya napabattle mode si Usopp at Nami. Pero sabi ng Askal na wala raw siyang planong labanan ang mga ito, tapos sinagis ang kanyang susi at sinabing iligtas raw nila si Robin. Dahil hindi raw niya trip ang karahasan dahil gusto niya ng world peace. Nagduda si Nami pero nabola si Usopp at kinuha ang susi pero isa lang itong panlilin lang at inatake si Longnose ng 10-finger pistol. Bulagta ang uto-uto nating bida dahil agad siyang naniwala tapos tinrashtok siya ng Askal dahil no-brainer daw ito. Kaya nainsulto si Usopp at kinuha ang kanyang armas tapos inatake ang agent kaya nagkaroon ng pagsabog. Pero mabilis ang Askal na nakapunta sa kanilang likuran at sinipa si Usopp tapos gamit ang kanyang moonwalk ay mabilis nitong nilapitan si Usopp. Paulit-ulit na pinagsusuntok ang ating bida na walang laban kaya sumugod na si Nami para tulungan ang tropa. Pero pinigilan siya ni Jabra kaya nasubsob ang Navigator. Tapos inangat ng kalaban si Usopp at sinabing tatapusin raw niya ito ng mabilis. Bibigyan na ng final blow ang ating bida pero walang magawa si Zoro dahil inaatake rin ito. Kaya hindi nila alam ang gagawin dahil ito na ang katapusan ni Usopp. Pero may sumipa sa assassin kaya ito ay tumilapon at ito pala ay si Sanji na gumawa na naman ng malupit na entrance. Kaya naligtas ang buhay ni Longnose tapos nagpakilala ang kusinero na isang hunter. Samantala patuloy sa palitan ng atake ang swordsman at mukhang matindi talaga ang ilong ni Kako. Kaya nakuha pa nitong magyabang at sinabing maling kalaban ang napili ni Zoro. Tapos naalala ni Zoro ang mensahe ni Poli na kailangan sabihin ng swordsman sa mga CP9 kaya hindi siya dapat matalo. Umalulong na ang Askal at ginamit nito ang teleportation jutsu kaya pinaalis na ni Sanji ang dalawa. Kinaladkad ni Nami si Usopp nang sumugod si Jabra at inatake ang kusinero. Nasalag ito ni Sanji pero sa lakas ng atake ay tumilapon pa rin ito. May naisip na plano si Usopp kaya nagmadali na ang mga ito. Narinig sila ng Askal at balak habulin pero sumugod si Sanji at bumawi ng sipa sa kalaban at bumalandra ang Askal. Bumangon si Jabra habang kinakapa ang kanyang bukol tapos pumosisyon na ito at ginamit ang 10-finger pistol subalit nakatalon si Sanji at nag-counter kick. Kaya napaluhod ang Askal at naisip na hindi biro ang sipa ng hunter kaya ginamitan niya ng Tempest Kick si Sanji. Mabilis itong naiwasan ng ating bida at saka umatake ng paulit-ulit at habang nang papaulan ito ng mga ultimate kicks ay sinasabi ang resipe ng kalderetang aso. Napaatras si Jabra, kaya sinundan pa ulit ito ng isa pang sipa ng kusinero, pero matibay talaga ang kalaban at nagawa pa nitong patalsikin si Sanji. Tapos nagyabang ang agent na master raw siya ng 6 powers, kaya hindi raw ito matatalo ng hunter. Pero wapakel si Sanji at mabilis na sinipa ang Askal kaya bumalandra ulit ito sa pader. Nagtaka ang ating bida kung bakit hindi bumabangon ang kalaban yun pala ay nag-change of heart ang Askal, tapos hinagis nito ang kanyang susi. Nakiusap siya kay Sanji na iligtas raw ang kanyang long-lost na kapatid na si Robin. Kaya hindi makapaniwala ang kusinero na may kapatid pala ang archaeologist tapos kwento ni Jabra na 20
years ago. Habang naglalaro sila ni Robin ay kinidnap raw ang kapatid ng mga pirata at wala siyang nagawa tapos nalaman na lang niya na wanted na ito sa world government. Muling nakiusap ang Askal sa Hunter kaya dadamputin na ni Sanji ang susi pero patibong pala ito at umatake ang assassin. Subalit matalino ang ating bida kaya hindi ito naniwala tapos sinipa nito si Jabra at sinabit sa siling. Kinawala ni Jabra ang kanyang sarili sa pagkakastak habang mahilo-hilo. Tapos nakita niya ang susi na hawak na ni Sanji at kanya itong binabawi. Ayaw itong ibalik ng kusinero kaya muli niya itong hinamon ng away. Biglang tumakbo ang ating bida kaya hinabol siya ng agent gamit ang teleportation jutsu. Tapos lumitaw ang kalaban sa likod ni Sanji kaya pinatikim ito ng backflip kick. Nagpatambling-tambling ang kusinero at pumunta sa likod ng kalaban tapos kanyang tinakid si Jabra kaya napahiga ito. Mula sa ere ay nagpaikot-ikot si Sanji at pinakawalan ang kanyang drill kick. Pero nakaiwas ang Askal kaya ang sahig ang nabutas. Nainis na ang agent kaya ipaparanas raw niya ang lakas ng Iron Body Kempo sa ating bida. Kaya nagtatalon-talon ang aso na parang kuneho tapos umatake ng kanyang triple tempest kick. Nakaiwas si Sanji subalit hindi siya handa sa pinakawalang suntok ni Jabra. Kaya muli na naman itong tumalsik. Ginamit ng kalaban ang moonwalk para puntahan ang ating bida. Tapos ginamit ng agent ang multiple tempest kick na tumama sa kusinero. Kaya nagyabang ang Askal at sinabing hindi raw niya patatakasin ang ating bida. Sagot ni Sanji na hindi raw siya tatakbo dahil tuturuan raw niya ang agent ng tamang pagtrato sa babae. Hindi sineryoso ni Jabra ang pag-overheat ng ating bida at kanya itong sinipa pero kahit na nadepensahan ito ng kusinero ay tumalsik pa rin siya. Pinagtawanan nito ng kalaban kaya mas lalong nagalit si Sanji at nagpaikot-ikot. Tapos nag-alab ang kanyang paa na tinawag niyang Jablo Jambol. Umatake na ang kusinero at pinatikim ng matinding sipa ang Askal na pumaso rito. Kaya paikot-ikot na tumalsik ang agent at bumalandra sa pader. Dahil sa 10th degree burn, kaya nagkakawag si Jabra sa sobrang init. Muling umatake ang kusinero at habang nasa ere, ay naisip ng agent na mas lamang siya dahil sa moonwalk. Nagawang ilaga ng Askal ang atake ni Sanji at mabilis na bumawi sa ating bida. Ngunit bitag lang pala ito ng Hunter para lumapit ang animal. Kaya nagulat ang Askal nang makita ang nagbabagang sipa ng ating bida na tumama sa kanyang face. Saka bumulusok pa ibaba si Jabra na parang bulalakaw. Tapos pagbagsak nito ay wala na itong malay-aso at tuluyan ng natalo ni Sanji ang CP9. Samantala nagsabayan ng atake sila Zoro at Kaku kaya yumanig ang buong gusali. Samantala patuloy sa paglalaban si Zoro at Kaku. Pero matindi ang kalaban ng swordsman, kaya sinuot na niya ang pangmalakasang bandana tanda ng pagsiseryoso sa laban. Pumosisyon si Zoro at ginamit ang kanyang ligiri, kaya tanong ng giraffe kung lalakas ba siya sa pagsuot ng bandana. Umatake na lang ang ating bida ng iba't ibang uri ng atake na may iba't ibang level pero nagagawa itong depensahan ng kalaban. Tapos nakapag-counter-attack ang giraffe at pinatalsik ang ating bida, saka nag-transform si Kaku sa isang block para sa kanyang depensa. Nagalit si Zoro dahil hindi raw makakalaban ang agent pero pinagyabang ni Kaku ang kanyang Tempest Kick. Akala ni Zoro na walang nangyayari pero pagtingin niya sa taas ay nakita niya ang pabagsak na atake na parang ulan. Sinubukang depensahan ng swordsman ang sarili pero hindi niya kinaya ang dami ng atake kaya tiniis na lang niya ang mga ito. Habang ginamit ni Kaku ang Iron Body kaya hindi tinatablang ng mga bumabagsak na talim. Nagawa ni Zoro na makasurvive pero hindi siya hinayaan ni Kaku na makarecover. Agaran na umatake na nadepensahan at tumalsik ang ating bida. Tumayo ang swordsman tapos sinabihan siya na mas malakas raw ang giraffe sa mga tao. Pero sabi ni Zoro na ibabaon raw niya ang kanyang espada sa Iron Body ni Kaku. Tapos kanyang ginamit ang One Sword Style Lahyon Roar na sinabayan ng Tempest Kick ng agent. Wala itong naging epekto kaya nilait ng giraffe ang ating bida. Pero nag-decide si Zoro na gamitan ng pisikal na lakas si Kaku kaya naghanda rin ang kalaban. Tapos pinakawala ng swordsman ang Gorilla Slash na sinabayan ni Kaku ng nose pistol. Nagawang talunin ni Zoro sa lakas ang giraffe at napatalsik ang kalaban. Kaya ang ating bida naman ang nagyabang ng kanyang lakas, pero hindi naman nagpapatalo ang CP9. Habang si Kaku ay bumangon na para ipakita ang kanyang tinatagong lakas tapos nag-transform sa kanyang giraffe cannon. Pinahaba ang kanyang liig na umakmang cannonball pero nang aatakihin ni Zoro ang liig nito ay nagpakawala ang agent ng Tempest Kick na nadepensahan ng ating bida. Paulit-ulit ang pagtatransform ni Kaku sa mga weirdong anyo, kaya naiinis na ang swordsman. Pinaiksi ng giraffe ang kanyang liig pero pinahaba nito ang kanyang hita at tumayo. Tapos muling umatake ng parehas na galaw kaya na high blood na ang swordsman. Ginamit niya ang Santuryo pero umiwas ang CP9 dahil masyado raw malakas ang atake. Tapos panandali ang umalis si Kaku at kinuha ang kanyang espada at inatake si Zoro. Nagpakawala ng matinding sword skill ang agent at pagdepensa naman ang ginagawa ni Zoro. Sabi ng giraffe na master raw siya ng 4-sword style. Pero sagot ni Zoro na wala raw siyang pakialam tapos winasak niya ang opensa ni Kaku na kinagulat nito. Saka sinabi ng swordsman na wala raw lakas ang assassin para talunin siya. Naangasan naman si Kaku at hinamon ang ating bida, kaya ginamit ni Zoro ang leopard spin attack at nagpaikot-ikot sa ere. Tapos hindi inaasahan ng giraffe na tatamaan siya ng swordsman. Kaya nagtataka ang agent kung paanong na-predict ni Zoro ang kanyang pag-ilag.
Nagyabang ang ating bida dahil sa nakitang reaksyon ng kanyang kalaban. Pero agad nakabawi ng kayabangan si Kako dahil Force Words user daw siya at master ng 6 powers. Saka ginamit niya ang Tempest Kick Shuriken at mabilis na dumipensa si Zoro sa mga lumilipad na atake. Sunod na ginamit ay ang kanyang Giraffe Blast at napuruhan ang Swordsman tapos agarang sinundan ng Whip Blast pero agad na nakailag si Zoro, subalit hindi siya nakadepensa sa pangalawang pagkakataon kaya naging pinikpikan ang Swordsman. Tapos bibigyan na ng final blow ni Kako si Zoro pero mabilis itong sinalag ng Swordsman. Nagpatuloy si Kako sa paghataw ng kanyang espada ng mabilis habang si Zoro ay dumidepensa lang sa mga atake ng kalaban. Nilait ito ng Giraffe dahil hindi raw makasabay ang Swordsman nang mahiwa ng ilang beses si Zoro pero pinipilit pa rin niyang makasabay. Tapos naalala niya si Robin kaya lumabas ang maitim na aura ng ating bida at tinutukan si Kako. Natigilan ang si P9 sa kung ano ang nakita nito tapos sabi ni Zoro na pagod na raw siya sa kahambugan ng Giraffe. Sabi ni Kako na tatapusin na lang raw niya ang Swordsman kaya nagpaikot-ikot na ang agent at sinabing papakawalan niya ang atake na doble ang lakas. Sagot ni Zoro na ang kalaban ang matatapos at ito ay nag-concentrate ng chakra. Pinalabas ng ating bida ang kanyang Demon Aura 9 Sword Style kaya nagulat si Kako nang makita ang Demon side ni Zoro. Naghanda na ang dalawa para sa kanilang final blow at pinakawala ng CP9 ang kanyang Iska Slicer. Tapos sinabayan ni Zoro ang atake at kanyang winasak ang malupit na atake ng agent. Hindi makapaniwala ang Giraffe habang si Zoro ay nagpatuloy sa pagsugod. Sa isang iglap ay nahiwa si Kako dahil sa asyura ni Zoro, tapos bumalik sa human form ang kalaban at tuluyang bumagsak. Saka sinabi ni Zoro ang pinapasabi ni Polly na si Sante na raw lahat ang mga former shipwrights. Tinanggap naman ito ni Kako pero humirit ang ating bida na pwede naman daw siyang humanap ng work sa zoo. Dahil sa pagkatalo ay binigay ng CP9 ang kanyang susi at nawala na ng malay. Samantala patuloy sa laban si Luffy at Lucci. Ginamitan si Strawboy ng finger pistol pero wala nga raw itong epekto sa rubber. Binigyan ng ating bida ng non-stop finger pistol at tumalsik na pinag-alala ni Frankie. Subalit naisip ni Bikini Boy na kailangan na niyang makaalis kaya tumakbo na ito sa pinto. Pero humarang na naman si Lucci kaya ginamitan ito ng cyborg ng Iron Hammer, subalit walang talab ito sa Iron Body ng CP9. Kaya nagtaka si Frankie dahil ganun raw kalakas ang nagpatulog kay Chapapa. Sabi ng agent na 5 beses na mas malakas siya kaysa kay Fukuro at saka nagpa-unli finger pistol sa cyborg na dinamdam ni Frankie. Ginamit ni Luffy ang jet pistol na tumama sa face ni Lucci at tumalsik tapos nagulat si Frankie nang makita ang second gear ni Strawboy. Bumangon na ang agent nang pinaalis na ni Luffy ang cyborg tapos nang aalis na si Frankie nang makita niya ang pusakal sa animal form nito. Mabilis na nag-teleport ang kalaban para atakihin ang cyborg pero mabilis na pinigilan ito ni Luffy at pinatalsik si Lucci. Mabilis na bumangon ang pusakal at nag-teleport at umatake pero hindi tumama dahil natutunan na ni Luffy ang teleportation jutsu ng CP9. Pinakawala ni Strawboy ang jet bazooka na tumago sa iron body ng CP9 at tumalsik. Kaya nagpatuloy ng lumarga si Frankie at sinabi na siya na ang bahala kay Robin. Habang patuloy pa rin ang laban at nag-teleport si Lucci pero sinabayan ito ni Luffy at ginamit ang jet pistol. Napakabilis ng pusakal kaya hindi ito tinamaan pero nakatsyempo si Luffy at ginamit ang jet whip na tumama kay Lucci kaya tumalsik. Mabilis na bumawi ang pusakal at pinaulanan si Strawboy ng finger pistol, kaya mabilis na pag-iwas ang ginawa ng ating bida. Tapos saka siya tumalon at ginamit ang jet stamp na naiwasan ng agent. Nag-aabang lang si Luffy sa pagtayo ni Lucci nang bumangon ang kalaban ng padabog. Tapos naobserbahan ng pusakal ang katawan ni Strawboy at siya ay may napagtanto. Nagsabayan ang dalawa at umatake tapos tumalsik ang agent at ang ating bida ang lamang sa laban. Sinubukang bumawi ni Lucci pero mas mabilis si Strawboy at nakaiwas. Tapos na-counter ng jet pistol pero malakas din ang iron body ng pusakal. Biglang nawala ang steam ng ating bida at pagod na siya. Kaya napagtanto ng pusakal na pinapump ni Luffy ang kanyang dugo para lumabas ang adrenaline rush. Si Luffy lang ang makakagawa nito dahil gawa siya sa goma pero may side effect raw ito na maaaring magpaiksi sa buhay ng ating bida. Subalit sagot ni Luffy na mas okay na yon kesa makuha ang kanyang kaibigan. Ginamit ni Lucci ang Tempest Kick para gumawa ng butas sa pader. Tapos nag-umpisang pumasok ang tubig dagat at ang plano ay ilubog sa tubig ang secret passage. Samantala parehas ng pagod sila Lucci at si Strawboy tapos sabi ng pusakal na bukod sa passage, ay pati ang kwartong yon ay lulubog rin. Nagmadaling tumakas ang agent palabas ng kwarto, kaya pinahaba ni Luffy ang kanyang braso tapos hinabol ang pusakal. Nakarating siya sa isa pang kwarto habang ang agent ay naghihintay sa ating bida. Sabi ni Lucci na mataas raw ang lugar na yon, kaya pwede na nilang tapusin ang kanilang nasimulan. Saka naghanda ang dalawa at nag-umpisa ng sumugod ang pusakal pati na rin si Strawboy. Nagsabayan ang dalawa ng kanilang mabibilis na atake, dahil nasa normal mode si Luffy kaya mas lamang ang agent. Sunod-sunod na atake ang pinakawala ni Lucci, kaya napuruhan ang ating bida tapos tumama ang Tempest Kick kaya nag-teleport ang pusakal at atake pero sinabayan ito ni Luffy ng sipa at pumulupot ang paa niya sa paa ng agent. Tapos pinahaba ang kamay at ginamit ang gamgam rifle. Ginamit ni Lucci ang iron body at pagtama ng suntok ni Strawboy ay tumalsik dahil sa impa.
Muling nag-teleport ang pusakal at sinakal si Strawboy ng kanyang buntot, kaya pinaikot ng ating bida ang kanyang katawan at hinawakan ang agent. Tapos kanya itong pinaikot-ikot at hinagi sa ere, sa kanya ginamit ang gambang pistol pero nakailag si Lochi. Sumugod ang ating bida pero ginamitan siya ng pangmalakasang pitik na akala mo ay bala. Tapos inulit-ulit ito ng pusakal na nagpahirap kay Lupi hanggang sa mapaluhod ang ating bida. Ginamit ng pusakal ang Fire Flick na nagpatalsik kay Strawboy tapos nagliab kaya bulagta ang ating bida sa Forbidden Jutsu ng kalaban. Akala ng agent na nanalo na siya pero nagulat ito nang bumangon si Lupi. Sinabi ni Strawboy na meron pa siyang isang teknik na tinatago kaya pinahaba niya ang kanyang braso at hinipan ang hinlalaki. Saka lumubo ang kanyang braso at nagkaroon ng giant arm. Nagawa rin niyang ilipat ang hangin sa kanyang kabilang braso, tapos binigyan ng massive punch ang kalaban at tinawag na giant pistol. Pero kahit na naka-iron body si Lochi, ay kasama nitong nawasak ang gusali at tumilapon kaya nagulat ang mga marino nang nakita ang higanting braso. Tapos tumalsik ang pusakal sa isang marine battleship kaya tinutukan siya ng mga baril ng mga marino dahil hindi nakilala. Samantala nang transform ang agent sa human form pero hindi pa rin siya kilala ng mga marines, kaya ang captain na ng mga marino ang nagpakilala sa CP9. Nagulat sila at humingi ng tawad pero pinatahimik lang sila. Ginamit ni Lupi ang gamgam rocket at nagpatalsik sa lokasyon ni Lochi, kaya pinagbabaril siya ng mga marines pero walang epekto ito at pinahaba niya ang kanyang paa. Tapos pinakawalan niya ang gamgam giant axe na umasak sa barko, pero nakaiwas pala ang agent at ginamit ang Tempest Kick. Mabilis na nakailag si Strawboy pero agad na nag-transform ang pusakal. Tapos sumugod at kinagat ang ating bida sa balikat kaya inangat ni Lupi ang lobo sa katawan kaya napabitaw ang agent at napaatras. Mabilis na ginamit ni Lupi ang jet whip pero nakaiwas ulit si Lochi, tapos ginamit ang flying finger pistol saka mabilis na pumunta sa likod ni Strawboy. Sinipa ng pusakal ang ating bida kaya bumalandra siya sa barko, tapos mabilis na pinakawalan ang Tempest Kick ng agent na humiwa sa barko. Swerte naman nakaiwas si Lupi at mukhang pagod na ito habang pinagpatuloy na ng mga marines ang pagpapasabog sa Inis Lobby. Nag-release na ang hangin sa katawan Lupi kaya para itong lobo na lumipad. Tapos naging bansot ito na mukhang bumalik sa pagkabata dahil yun ang side effect ng third gear at siya ay mananatili sa pagiging bansot sa loob ng 1 minuto. Kaya naisip ni Strawboy na magtago dahil titirisin lang raw siya ng pusakal. Mabilis na nahuli ni Lochi si Strawboy kaya nakabulagta ito. Nagpapayat ito sa hindi ko alam na dahilan tapos ginamitan niya nag-finger pistol si Strawboy. Mabilis niyang sinakal ang bansot nating bida at pinapasuko na niya ito, pero may kalokohan talaga si Lupi at sinuntok ang agent. Napikon si Lochi at mas lalong binaon sa pader si Strawboy kaya hindi ito makagalaw. Umatake ang pusakal gamit ang maraming finger pistol pero biglang nanlambot ang tuhod nito dahil sa natamong giant punch ng ating bida. Tapos muling bumalik sa normal na katawan si Lupi at nakuha niya pang magyabang dahil natablan ang agent sa kanyang suntok. Patuloy ang laban nila Lupi at Lochi at nagpalitan ang dalawa ng kanilang pag-atake at lamang ang pusakal pag nasa normal form lang si Strawboy. Samantala muling nagpump ang ating bida ng kanyang second gear at mabilis na umatake si Lupi ng jet pistol. Pero nag-step back si Lochi sabay mabilis siyang nag-teleport papunta sa likod ni Strawboy at sa kanya paulit-ulit na ginamit ang finger pistol na nailagan ng ating bida. Nakaatras si Lupi pero sumuntok ang pusakal na agad na nadepensahan ni Strawboy. Tapos nag-counter ng suntok subalit nadepensahan rin ng agent. Pinahaba ng ating bida ang kanyang braso at ginamit ang jet pistol kaya napaatras lang ang kalaban dahil sa iron body. Tapos sinundan ulit ni Lupi ng isa pang atake kaya tumalsik si Lochi. Mukha naman tumatalab ang atake ni Strawboy sa pusakal kaya muling pinahaba ng ating bida ang kanyang braso para umatake. Gumamit ng teleportation jutsu ang agent at tinutok ang kanyang kamao kay Lupi at nagpakawala ng shockwave. Kaya nayanig ang buong katawan ni Strawboy at tumalsik. Tapos sinundan ni Lochi ng Tempest Kick kaya nahiwa ang gusali pero nailagan ito ng ating bida habang ang pusakal ay pagod na rin. Inatake ng mga marino ang bridge na kumokonekta sa kwartong pinaglalabanan ng dalawa kaya hindi na magagawang sundan ng Straw Hat ang kanilang captain. Nakita ni Usopp ang kanyang captain at si Lochi na naglalaban kaya ni-report nila na nagawa nilang iligtas ang archaeologist at si Strawboy na lang ang hinihintay. Tapos sama-sama nilang sinuportahan ang ating bida laban sa pusakal ng CP9, kaya lumabas ang determinasyon ni Lupi. Samantala patuloy ang laban nila Lupi at Lochi at patuloy si Strawboy sa pagpapakawala ng mga suntok pero walang hirap itong dinidepensahan ng pusakal. Kaya pinahaba ni Lupi ang kanyang paa at ginamit ang jet hammer pero tumalon ang agent at nagpaulan ng Tempest Kick. Tapos sinabayan naman ito ni Lupi ng gamgam gatling pero matindi ang shave technique ng CP9 at hindi matamaan ang pusakal. Kaya nag-teleport si Lupi at nilapitan ang agent at sinipa pero hindi tumama. Dahil mabilis ang pusa na nakapunta sa kanyang likod at umatake ng shockwave, kaya muling yumanig ang buong pagkatao ni Strawboy at tumalsik ito. Pero muling bumangon ang ating bida subalit nanlambot ito at muling natumba dahil sa natamong atake kay Lochi. Tapos nakita ni Usopp ang sitwasyon ng tropa, kaya nakita ni Zoro ang pag-aalala ni Longnose. Sinigaw ni Usopp ang pangalan ni Lupi at kanya itong pinapatayo, kaya napatingin ang captain na nakabulagta. Nagtaka si Strawboy kung ano ang ginagawa ron ni Longnose kasi akala niya ay hindi ito sumama.
Tinawag ni Usopp si Lucci na pusang gala at sinabi na mula ngayon ay siya na ang kalaban nito. Kaya napikon ang agent at pupuntahan na si Longnose pero pinigilan ito ni Luffy dahil siya raw ang kalaban nito. Subalit sagot ni Lucci na talo na raw ang ating bida, kaya wala na itong pake sa kanya. Tapos sinabi niya na tatapusin na lang niya ang mga natitirang Straw Hat. Muling hinamon ni Usopp ang pusakal kaya pinatahimik ito ni Luffy pero sagot ni Longnose na tumayo raw ang ating bida at muling lumaban. Kesa pinag-aalala sila ni Straw Boy dahil mukha na itong mamamatay. Kaya pinilit bumangon ang ating bida at hindi inaasahan ng agent na magagawang makatayo ni Luffy na kinatuwa ni Usopp. Muling lumakas ang loob ni Straw Boy at sinabing hindi raw siya titigil hanggang matalo si Lucci kaya nagpalaki ng katawan ang pusakal at sinabing tatapusin na niya ang ating bida sa isang atake. Tapos mabilis na umatake ang agent na sinabayan ni Luffy tapos parehas silang nag-step back at mabilis na sumugod si Lucci at nagpalitan sila ng mabibilis na suntok. Samantala sumugod si Lucci at ginamitan ito ng jet pistol ng ating bida kaya napaatras ang pusakal pero napaluwa ng dugo si Luffy dahil nasa limit na siya. Muling sumugod si Lucci at mabilis na iniwasan ang jet pistol tapos akmang gagamitin ang forbidden technique ay umatras si Straw Boy. Subalit ginamit ng pusakal ang kanyang buntot para hawakan ang ating bida at muling pinakawalan ang shockwave. Muling yumanig sa buong pagkatao ni Luffy at winasak nito ang pader. Tapos binitiwan ni Lucci si Straw Boy sa pag-aakalang tapos na ang laban pero nanatiling nakatayo ang ating bida. Kahit hirap na siya ay sinubukan niyang maging Super Saiyan. Kaya nagulat na lang ang agent na kinaya ni Luffy na manatiling nakatayo. Nainis na si Lucci pero seryoso lang si Straw Boy at nagpakawala ng suntok ang ating bida at hindi nagkaroon ng oras ang pusakal na makailag sa napakaraming suntok. Kaya sinapon niya ang gamgam-gatling ng ating bida na mas pinabilis dahil sa second gear. Hanggang sa pumakat na sa pader ang agent ay hindi ito tinigilan ni Luffy at mas lalo pa niyang pinatindi ang kanyang pagsuntok. Natigilan lang si Straw Boy ng tuluyan nang mawasak ang pader at kasama si Lucci na nawasak nito. Kaya gulat na gulat ang lahat nang makita ang nangyari at binroadcast na ang CP9 agent na si Rob Lucci ay nakabulagta na. Tapos natuwa ang Straw Hat dahil nagawang talunin ng kanilang captain ang pusakal na CP9. Habang si Luffy ay nakahiga at sinabing sama-sama silang babalik nila Robin. Kaya naiyak ang archaeologist at sumang-ayon. Bulagta si Lucci kaya hindi makapaniwala ang mga Marines. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.